Nang babae po yung asawa ko. Ay, nang bababae. Lagi po may kausap sa cellphone, narinig po namin. Tapos, kumari po namin sinasabi, nakita daw po, may kangka sa motor po. Grabe daw po makayakap eh. Sana magbago ka na. Bawa ka sa mga anak mo. Saka, Hi po. Kumusta po kayo? okay lang po. Magandang hapon. Ako po si Daddy Frankie. Napansin ko kasi yung anak nyo, ito ba yon? Nakita namin kanina nag-aaral ba? Anong ginagawa mo, anak? Nagdo-drawing. Ilang taong ka na? 13 po. Ha? 13. 13. Ba't dito kayo nakatira, ma'am? Ano lang po ito, talyer po. Nangupahan po kami doon sa kabila po. Pwede bang umupo ako? Pwede ako may pagkaibigan, may pagkilala. Ano pangalan ni nanay? Jennifer po. Anak niyo po sila? Ilan anak niyo? 6 po. Dito anak, upo ka. Upo ka dito. O ikaw, anong upo? Sige na, upo kayo dito. Huwag kayong matakot. Kaibigan po ako. Talyer? Sinong gumagawa? Asawa ko po. Nasaan asawa niyo po? Umalis po eh. Lagi pong maalis. Bakit po? Nagsiservice na po, sabi niya. Nagsiservice. Ano oras ang balik? Hindi ko po alam kung anong oras. Minsan po, gabi na po umuwi eh. Maghapon? Ganun ang trabaho niya? May ginagawa sa malayo? Hindi lang po sa mga paligid po dyan. Anong ginagawa sa paligid? Gagawa po ng sasakyan po. Okay. So ilan po anak? 6 po. Ani. Nasa bahay pa po yung dalawa. Kumusta naman po ang buhay-buhay? Nakakaraos din po. Malakas naman yung talyer. Mahina nga po eh. Pero ito, tambayan niyo. Ate, okay ka lang? Ano pangalan mo? Rose po. Rose. Kumusta pag-aaral ni Rose? Okay lang po. Okay naman. Si Kuya, okay ka lang? Oh. Ano pangalan? Si Rap. Rap po. Kuya Rab. Ilang taon ka na? 10. Ba't pumayat ka? Iniwanan po kasi ng daddy. Ha? Iniwanan po ni daddy. Iniwanan ka ni daddy? Ba't ka iniwan ng daddy mo? Ha? Nasaan ang daddy mo? Ha? Ay, si Kuya Rab. Ba't ka iniwan ng daddy? Ba't daw iniwan ng daddy? Ha? Bakit po, ma'am? Ba't umiiyak si ma'am? Ha? Ano nangyari? Kailan ba malaman? Ba't umiiyak po? Nalaman lang po kasi namin nang babae po yung asawa ko. Ay, nang bababae? Paano nyo nalaman? Lagi po may kausap sa cellphone, narinig po namin. Tapos, kumari po namin sinasabi, nakita daw po, may kangka sa motor po. Baka naman nakisakay lang. Grabe daw po makayakap eh. Ay, grabe mo kayakap. Siyempre kasi pag nakaangkas, mabilis takbo, kailangan hawak para hindi malaglag. Napag-usapan niyo naman. Napag-usapan po namin ng asawa ko eh. Sabi niya eh, maghihiwalay na daw po sa akin. Ay, ano sabi mo po? Eh wala naman po akong magawa. Bakit maghihiwalay kayo? May anak kayong 6. Eh ako nga po pinagbibintangan eh. Yung baby daw po namin, hindi daw po niya anak yun. Pagkakakit po niya. Ilang buwan ba yung baby mo? 3 months pa lang po. 3 months pa lang. Nagdududa siya na hindi niya anak. Bakit? Kasi po, nung bago po lang po silang babae, lagi po namin sinusundan. Nakita po namin ng anak ko, may kaanggas po. Nakita ko po rin po may kaanggas. Tapos, tinatanong ko po kung sino yun. Sabi niya, baka daw, kaibigan na po niya.
Tapos binaliktad, parang ikaw ngayon. Kasi po lagi ko po yung inaabangan. Tuwing kahit madaling araw, inaabangan ko sa kalsada, hindi ko naman po alam na buntis pala ako ng March pa. Hindi lagi ko po yung sinusundan-sundan kasi hindi umuwi po palagi. Opo. Tapos nahuli po namin na lagi may kasama po mga babae po pala. Tapos may mga nakaraan naman nakipaghiwalay na po sa akin. Eh, hindi ko naman po magalang umalis kasi kawa po yung batang maliit. 3 months pa lang po yun. Opo. Nagtrabaho na daw po ako, sabi niya. Hindi ko man po maiwan yung maliit. Oh, sinong mag-aalaga ng mga anak? Siya daw po mag-aalaga ng maliit, sabi po niya eh. Pag-usapan nyo, ma'am, ate, baka maayos pa. Eh, bali-balita nga po, buntis na din daw po yung babae. Ah, alam ng mga bata? Alam po. Ate, bago ang lahat, ako po si Daddy Frankie. May video po ako dyan. I-upload namin to, mapapanood ng asawa nyo po. Okay lang po ba? Uwi lang po para malaman po yung babae din. So ate, ano po ang mensahe mo sa iyong asawa para mapanood niya to, pero hangad ko sana maging maayos kayo, ano? Alang-alang na lang sa mga bata. May mensahe ka po ba sa asawa mo? Wala naman akong magagawa kung yun siya ang pipiliin niya eh. Kahit sustento na lang yung mga anak ko, okay lang sa akin. Payag ka? Iyo, kasi talaga po ngayon na po sa akin eh. Tsaka, yun yung pipiliin niya, yung babae po niya. Hindi po kami pipiliin niya. Nag-uusap na ba kayo? Kailangan pag-usapan ninyo, alang-alang na lang sa mga bata. Maliliit pa yung mga anak niyo. Ewan ko po sa kanya kung anong decision niya kasi hindi po namin napigilan yung ginagawa po niya. Yung mga nakaraang araw nga po eh. Tatlong gabi na hindi mo uwi, akala ko nilayasan kami. Yun nga po, suyuin mo siya, ma. Mapapanood niya to. Yung mensahe mo sa kanya para alang-alang na lang sa mga bata. Baka sakali pag napanood niya to, lumambot yung puso niya. Sana naman mawa ka sa mga anak mo. Huwag mo na magkandabayaan. At na naman sa babae. Alam mo magkakilala tayo. Magkaibigan tayo. Ginawa mo sa akin to. Yun lang po. Oo. Pati doon sa babae, kung kilala mo, baka sakali maawa siya sa mga anak niyo sa ano, di ba? Kasi magkakaanak din siya later on. No? Pangalan mo, ate? Ate Rose. Ate Rose, ako si Daddy Frankie. Ilang taon ka na? 13 po. 13. So, naintindihan mo naman na yung nangyayari. Ate Rose, huwag kang mawala ng pag-asa. Alam ko, panganay ka. Nararamdaman ko yung hirap dahil alam kong sabi mo, naintindihan mo na. Pero gaya ng sinabi ko, mag-pray ka lagi para sa mga kapatid mo, no? Tutulungan mo yung nanay mo para lumakas pa yung loob niya, para malagpasan ninyo yung problema na pinagdadaanan ng pamilya nyo, no? Tsaka para mapag-aral kayo. Kasi napakahirap na lumaki ang mga bata na walang magulang, na hiwalay, no? So, Rose, may video ako at sigurado mapapanood ng tatay mo to. Kausapin mo yung tatay mo, baka sakali pagka yung anak niya ang magsalita is maisip niya na mabalikan kayo. Kausapin mo siya na sana hindi niya kayo iwanan, no? Ano ba pangarap mo sa buhay?
Teacher po. Hmm? Teacher. Teacher. So, para matupad yung pangarap mo, kailangan nandyan din si nanay tsaka si tatay, di ba? So, anong sasabihin mo kay tatay para matuloy-tuloy ang pag-aaral nyo? Magbago na po siya. Magbago na. Ayan mga kababayan, maaaring hindi sanay magsalita ang mga bata, kaya wag natin siyang pilitin. So, nalungkot lang ako mga kababayan sa nalaman kong pinagdadaanan ng pamilyang ito. So, lagi natin tatandaan mga kababayan na pag ang magulang, nanay, tatay naghiwalay, lalo na sa ganito, mga edad maliliit pa, 6 yung anak nila, 3 buwan pa lang ang bunso, tapos ang panganay is 13 years old, makikita nyo yung lungkot sa mukha nila. So parang sila yung pinakaunang maapektuhan sa problema, no? At syempre kita naman natin kay nanay, no? Ano po ang mensahe niyo po sa asawa niyo? Sana magbago ka na lang alam sa mga anak natin. Bawa ka naman sa kanila. Pati sila naapektuhan sa pag-aaral nila. Sana isipin mo yung kinabukasan namin. Huwag naman lagi na lang yung iba na lang lagi ni una mo. Ilang beses mo nang ginawa to eh. Nagbigyan lang kita. Tapos ngayon ito, inulit mo na naman. Sana magbago ka na. Bawa ka sa mga anak mo. Saka yung anak mong maliit, sa'yo naman talaga yun. Sabi ko nga sa'yo, ilalaban ko ng DNA test yun eh. Kung gusto mo talaga malaman. Yun naman sa babae. Sana naman maawa ka sa mga anak ko, may mga anak ka rin. Sinabi mo sa akin na hindi mapapatuloy yung asawa ko dahil alam yung sitwasyon namin. Tapos pala, pinatuloy mo pala. Alam ko na lahat ng sekreto nyo. Kahit hindi nyo aminin. Alam ko na lahat. Kahit naman kausapin kita, hindi ka pa naamin. Alam ko naman yun eh. Sana maawa ka naman. Makonsensya ka. Wala po. Sige Nay, ipag-pray lang natin, no? Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag ka pong susuko para sa mga anak niyo po, ano? Ayan. So ayan mga kababayan, no, nakuha natin at nakapanayam natin, nalaman natin yung kwento ng buhay ni nanay kasama ng kanyang 6 at ipag-pray natin na sana maayos nila ang problema kanilang pinagdadaan, no? Nay, magbibigay ako ng kaunting tulong para sa mga bata. Nay, alam ko po na napakahirap yung sitwasyon na pinagdadaanan ninyo ngayon, pero gaya na aking sinabi, laban lang po para sa mga anak ninyo po, ano? So mayroon akong ibibigay sa inyo, Nay. Sana makatulong para sa mga bata po. Nay, kamay po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Laki. Matagal mo na bang naramdaman na may kinalulukuhan ng asawa niyo po? Nag-umpisa lang po ito nung mga April lang po. Noong April lang. So, ibig sabihin, madali pang maaayos ito, no? Pero umpisa na po eh. Kahit na maayos pa rin yun. Kausapin mo lang ng maayos. Kung may kailangan tayo magpakumbaba, alang-alang na lang sa mga bata. Dahil nakakaawa talaga yung mga bata, liliit pa. Kuya Rab, okay ka lang? Ano sasabihin mo kay tatay? Manahimik na po siya sa babae niya.
Ay, manahimik na siya. What do you mean? Doon na lang siya sa babae niya? O dito na lang siya? Dito na lang po siya. O dito na lang. Iwanan na yung mga babae niya. O sige. Dati, magbago ka ng dapat. Mag-aaral lang kami ng maayos. Sige Rab, mag-aral ka mabuti ha. Ay, maraming salamat po. God bless po. Ni Rose, laban lang ha. Ang lungkot ni Rose, mga kababayan. No? Huwag kang malungkot. Ha? Laban lang, no? Yan naman ang mama nyo. Alam ko hindi niya kayo pababayaan. Okay? Ayan mga kababayan, maraming salamat po. And God bless po.